Bakit ang isang miyembro na mahigit 20 years nang naghuhulog sa SSS ay nasa 4,000 hanggang 5,000 lang ang pensyon, habang ang isa naman ay kayang makatanggap ng 10,000 pesos o higit pa kada buwan? Pareho sila naghuhulog, pareho sila naging miyembro, pareho silang naghintay hanggang retirement. Pero bakit ganito kalaki ang agwat? Ang akala kasi ng marami, parang alkansya lang ang SSS. Kung maliit ang hinulog mo, maliit ang makukuha mo. Kung malaki ang hinulog mo, malaki ang makukuha mo. Pero hindi ganun kasimple ang sistema. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Makinig kayong mabuti. Isa ito sa pinakamahalagang financial decisions na gagawin nyo para sa retirement nyo. Ang SSS ay hindi simpleng ipunan. Isa itong formula. At kung hindi mo alam ang formula, pwedeng 20 o 30 taon ka nang naghuhulog pero maliit pa rin ang pension mo. Sa 2026, mas mataas na contribution rates at mas mahalagang maintindihan kung paano gumagana ang sistema. Kaya sa video na to, gagawa tayo ng roadmap. Anong dapat gawin kapag nasa 20s ka? Anong diskarte sa 30s at 40s? At bakit ang huling 5 taon bago mag-retire ang maaaring magbago ng buong retirement mo? Kung gusto mong ma-maximize ang pension mo sa legal at tamang paraan, panoorin mo ito hanggang dulo. Kung ikaw ay nasa 20s pa lang, magandang balita. May pinakamahalagang asset ka na wala ang karamihan. At hindi pera yon, oras. Sa edad na ito, hindi mo kailangan ma-pressure agad sa pinakamataas na contribution bracket. Mas mahalaga ang isang bagay, consistency. Sa SSS, kailangan mong makabuo ng hindi bababa sa 120 monthly contributions. Yan ay katumbas ng 10 taon. Kapag naabot mo ang milestone na yan, nagiging pension eligible ka na. At dito, nagsisimulang magkaroon ng malaking epekto ang maagang pagsisimula. Halimbawa si Mark, 22 years old siya nang magsimula magtrabaho. Regular siyang naghuhulog sa SSS. Pagdating ng edad na 32, kumpleto na niya ang 120 months. Ibig sabihin, kahit magkaroon siya ng career break sa hinaharap, hindi masasayang ang foundation na nabuo niya. Maraming kabataan ang iniisip na matagal pa ang retirement. Pero ang totoo, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagpapalaki ng pensyon. Ang pinakamahirap ay ang pagsisimula. Kaya kung nasa 20s ka, ang goal mo ay simple, build the habit. Huwag munang habulin ang maximum, habulin muna ang consistency. Ang bawat buwan na hindi mo hinuhulugan ay buwan na hindi na maibabalik. Ngayon naman, paano kung nasa 30s o 40s ka na? Dito na pumapasok ang isang konsepto na hindi masyadong napag-uusapan. Ang Credited Years of Service o CYS. Sa madaling salita, ito ang bilang ng taon na kinikilala ng SSS bilang active contribution years mo. At habang tumatagal kang naghuhulog, mas tumataas ang pension computation mo. Hindi lang dahil sa contribution amount, kundi dahil sa haba ng serbisyo. Halimbawa, may 2 miyembro. Pareho silang naka-maximum contribution bago mag-retire. Pero si member A ay may 20 years of service. Si member B naman ay may 30 years of service. Sa maraming sitwasyon, mas mataas ang pension ni member B. Bakit? Dahil nire-reward ng formula ang mas mahabang contribution history. Kaya isa sa pinakamalaking kalaban sa edad na ito ay contribution gaps. Yung mga taon na wala kang hulog. Yung mga panahong nakalimutan mong magbayad bilang voluntary member. Yung mga buwan na sinabi mong babawi ka na lang sa susunod. Ang bawat gap ay maaaring makaapekto sa future pension mo. Halimbawa, may OFW na umalis ng bansa sa edad na 32. Maganda kita niya. Pero hindi niya ipinagpatuloy ang SSS contributions niya sa loob ng 8 taon. Pagdating ng retirement, malaki ay kinita niya abroad. Pero hindi ganon kalaki ang pension niya. Bakit? Dahil may malaking buta sa contribution history.
Samantala, ang isang OFW na tuloy-tuloy ang hulog bilang voluntary member ay nakabuo ng mas mataas na CYS at mas mataas din ang pension. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Mandatory Provident Fund or MPF. Kapag mataas ang salary bracket mo, may bahagi ng contribution na napupunta sa MPF. Parang hiwalay itong pondo na naiipon sa pangalan mo. Hindi ito pension. Hindi rin ito regular savings. Isa itong supplemental fund na nag-earn ng investment income. Kaya kung ikaw ay nasa mas mataas na income bracket, hindi lang pension ang nadidevelop, may karagdagang retirement asset ka ring nabubuo sa likod. At ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng video. Kung isang section lang ang tatandaan mo, ito yon, ang Golden 5 Years. Maraming miyembro ang hindi nakakaalam nito, pero sa pension computation ng SSS, napakahalaga ng mga huling taon bago ka mag-retire. Partikular ang huling 5 taon o 60 months. At dito nagkakaroon ng pagkakataon ng maraming miyembro na ma-improve ang pension nila. Example, may 2 tao, parehong 25 years naghulog. Parehong nagtrabaho ng matagal, pero magkaiba ang strategy. Si Member A, may minimum contribution mula umpisa hanggang retirement. Resulta, relatively, maliit ang pensyon. Samantala, si Member B ay minimum din noong bata pa siya. Pero nung nasa mid-50s na siya, tinaasan niya ang contribution bracket niya at ipinagpatuloy niya ito hanggang retirement. Ang resulta, mas mataas ang average contribution na ginamit sa computation at mas mataas ang pension na nakuha niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa huli ang lahat kahit hindi ka naka-maximum noong bata ka. Kung nasa 50s ka pala ngayon, meron ka pang oras para ayusin ang strategy mo. Pero gaano ba talaga kalaki ang magiging epekto nito sa pension mo? Marami nagtatanong, kung mas mababa ang contribution ko, gaano rin kababa ang magiging pension ko? At kung hindi naman kalakihan ang diferensya, sulit pa bang magtaas ng contribution? Kaya tingnan natin ang isang simpleng halimbawa. Take note, hindi ito eksaktong pension computation. Maraming factors ang kasama sa final SSS formula, pero sapat ito para makita mo kung paano naapektuhan ng contribution level ang magiging pension mo pagdating ng panahon. Unahin natin si Member A. Halos buong karir niya, nasa mababang contribution bracket siya. Hindi rin niya gaanong tinataasan ng contribution niya habang tumatanda. May sapat siyang hulog para maging pension eligible. May higit sa 20 years na serbisyo, pero nanatiling mababa ang kanyang average contribution. Ang resulta, pagdating ng retirement, posibleng nasa paligid lamang ng 4 hanggang 6,000 piso kada buwan ang pension niya. At tandaan, iyan ang magiging pangunahing cash flow mo kada buwan sa retirement. Kung 20 years kang retired, mahigit 2 dekada mong pagkakasyahin ang pensyon na yon. Ngayon, tingnan naman natin si Member B. Nung bata pa siya, hindi rin naman agad naka-maximum. Tulad ng karamihan sa atin, nagsimula rin siya sa mas mababang bracket. Pero habang tumataas ang kita niya, itinaas din niya ang contribution level niya. Lalo na nung nasa 50s na siya. At sineryoso niya ang huling 5 taon bago mag-retire. Ang resulta, sa maraming sitwasyon, posibleng umangat sa 10, 12 o higit pang 1,000 piso kada buwan ang pension niya. Pareho silang nagtrabaho, pareho silang naghintay ng retirement, pero magkaiba ang naging strategy. At yun ang dahilan kung bakit magkaiba rin ang naging resulta. Gusto mo ba ng kopya ng SSS Strategy by Age summary na ito? Napakalaking tulong nito kung gusto mong masiguradong selyado at max out ang pension mo pagtanda mo. Drop a comment down below or i-message mo ako and I'll send you the complete PDF file. Gusto kong pag-isipan nyo to. Magkano ang gamot kada buwan? Magkano ang grocery? Magkano ang kuryente? Magkano ang tubig? Magkano ang renta kung wala kang sariling bahay? Kung ang pension mo ay 4,000 piso lang, sapat kaya yon? At kung hindi sapat, saan manggagaling ang kakulangan? Sa mga anak? Sa kamag-anak? O sa ipon na baka hindi rin naman sapat?
Lalong mahalaga ito para sa mga OFWs. Maraming kumikita ng mas malaki sa abroad pero minsan nakakalimutang samantalahin ang pagkakataon para palakasin ang kanilang future pension. Habang malakas pa ang kita mo ngayon, may pagkakataon kang pagandahin ang retirement mo bukas. Dahil darating ang panahon na hindi na natin kayang magtrabaho habang buhay. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, kung magre-retire ka ngayon, magiging sapat ba ang pension na binubuo mo? O kailangan mo nang baguhin ang strategy mo habang may oras pa? Dahil ang pinakamagandang panahon para ayusin ang pension mo ay 10 taon na ang nakalipas. Pero ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon. Mas malinaw natin itong tingnan gamit ang isang halimbawa. Si Ana ay isang local employee. Regular ang hulog niya sa loob ng 30 years. Si Ben naman ay OFW. Mas mataas ang kita niya. Pero may mga taon na hindi siya nakapag-contribute. Pagdating ng retirement, maaaring mas mataas pa ang pension ni Ana kahit mas maliit ang naging sahod niya sa kabuuan. Dahil mas maganda ang contribution history niya. Ganito kahalaga ang consistency. Kaya ano ang dapat mong gawin? Depende sa edad mo. Pag nasa 20s, build the habit. Targetin ang 120 contributions. Huwag putol-putol. Pag nasa 30s, palakasin ang contribution history. Iwasan ang gaps. Pag nasa 40s, protektahan ang CYS. Panatilihing active ang account. At pag nasa 50s, pag-aralan kung paano tataasan ang contribution bracket habang may oras pa. At paghandaan ang retirement computation. Huwag mong hayaang maging minimum ang pension mo dahil lamang sa maling strategy na ginawa mo 10 o 20 taon na ang nakalipas. Dahil kapag dumating na retirement, wala nang rewind button. Ngayon gusto kong malaman, ilang total contributions na ba ang meron kayo sa SSS? Nasa 20s roadmap ka ba? 30s? 40s? O nasa golden 5 years ka na? I-comment mo sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mas malalim na guide tungkol sa SSS, Pag-ibig MP2, digital banks at iba pang investments para sa mga Pilipino at OFWs, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Brown Investor. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.